What's up sa inyo mga kaibigan, mga kapwa naming magsasaka ng kamatis at iba pang gulay. Okay? Magandang umaga po. Maulan sa ating taniman ngayon. So, still nandito pa rin kami kay Tatay Inggoy. So, this video mga kaibigan, isi-share ni Tatay Inggoy kung ilan ba yung magagastos natin o initial investment natin sa pagtatanim ng kamatis. Okay? Para sa mga sa mga baguhan na nagbabalak na magpatanim, mga OFW na umuwi dito sa Pilipinas para mag-invest sa farming. Yan, this is the video right for you. Na tama para sa iyo para magkaroon kayo ng idea sa pagpasok nyo sa ganitong business. So farming is not just planting, it's all about business. Okay, mga kapwa naming magsasaka, mga kaibigan. Okay. So, si Tatay Inggoy, yan, kung napanood niyo yung aming video dati, yan, kung sa mga best practice niya dito, yan, panoorin niyo yun para sa kanyang mga farming ideas, mga ka-farming. Okay. So, Tay, ang lawak po nito ay 1 hektarya, tama po, ano? Oh, so 1 hectare, ito pong taniman na kamatis. So, mga kaibigan, Tatay, ilang lata po yung naubos nyong naipatanim dito sa 1 hektarya? Umabot ito ng mga 3 lata. 25 Okay, grams, nasa 75 grams na buto. Okay, so 75 grams na buto ng Diamante Max. Diamante Max ng East West. So shoutout nga pala dyan sa mga taga East West na nanonood nito. Ayan, tsaka kay Sir Arman Abanyo dito naka area sa Albay. Shoutout, boss. Ayan, so Diamante Max, ayan. So Tay, 75 grams yung naubos nyo dito sa 1 hektarya. Yung gastos po sa 1 lata, nasa magkano kaya ng 1 lata ngayon na nung pagkabili nyo po? Timing nun nasa kwampa 2.4. Yan. So around yan 2.4, yan 2,400. So yung 2,400 po, dito po yung presyo sa aming lugar. So pwede pong tumaas ng kaunti o bumaba ng kaunti, depende po sa inyong lugar. Ayan, so 2.4 times 3. So sa 1 hektarya po, ayan, gagastos kayo sa buto, sa pagbili ng buto ng around 7,000 pesos. Okay naman po. Tay, sa 1 hektarya, pagdating naman sa abono, mga ilang bags of fertilizer ang inyong nauubos dito? Umabot ito sa mga mababa ng mga 15. 15. Ayan. 15 to 20 bags. 20 bags. So, kung kayo ay magpapatanim mga kaibigan ng ganitong kalawak na taniman ng kamatis, so ayan, magre-ready na kayo for 3 cans of Diamante Max, 15 to 20 bags of fertilizer. Yan, kung magkano ba yung budget niyan? Kung baga, pwede nyo nang isulat yung yung item. Pwede kayong magtanong sa inyong tindahan kung magkano yun para makuha, 'di ba tayo? Para makuha yung kumbaga parang magagastos doon. Ayan po So, ayan. So, yun po yung mga inputs na pwede nating bilhin. Apera diyan, meron pa tayong mga meron pa tayong mga kahoy, yan na binili. Yan. So kung susumahin natin, tayo sa isang hektarya, magkano po yung pinakapunan talaga natin kasama na lahat-lahat, itong mga pang-trellis, yan mga pantali, pagkain ng mga labor. Babayaran natin ng mga boys, ayan, para gumawa dito sa ating farm. Lahat-lahat na. So magkano po tayong magagastos natin sa 1 hektarya? Pwede yan umabot mga kung medyo abutin pa yan ng 200. Yan. So, 200,000. initial, yan, 200,000. Siguro ang mas nakakapag, gastos niyan yung talagang labor. Ang labor kasi mahal na ngayon. Yan, tama. Magkano po yung arawan nyo dito, Tay? 500. Okay, 500. Ang isang tao. Ang isang tao. Ayan. So, yun po, yun ang medyo makakapabigat ng bulsa kapag nag-venture kayo ng ganitong business. Tomato farming, yung labor.
So yun po yung paghahanda natin. So pero at least may idea na kayo na sa isang hektarya, pwede tayong gumastos. So initial investment natin ay about 200,000. Pero minsan nga, may naririnig na ako, umaabot pa ng 250. Pero yung sabi nyo po sa akin ngayon, parang umaabot pa lang kayo ng 150. Ayan. Dahil kuwan pa, hindi pa naman nag-a-harvest. Okay, ano po? Oo. So, yun mga kaibigan, at least may idea kayo kung magkano yung puhunan natin sa isang hektarya na taniman ng kamatis. So, yun. Dito naman tayo sa pag-harvest. Okay, so yan yung pinaka-best part yan. Si Tatoy, sabi niya kanina, ilang weeks na lang ngayon, magpo-first harvest na. So, ayan, nakakagaan niya ng loob ng isang farmer kapag mag-harvest na. Kasi parang bumabalik na lamang yung gastos po, baga, di ba? Tay, ayan. So, napag-usapan namin kanina ni Tatay kung sa isang lata, ilang puno yung maitatanim natin para makuha natin kung ilan ba yung ma-harvest natin dito sa kamatisan. Sa isang lata, ilang puno ang maitatanim natin? So sa experience ni Tatay sa Diamante Max, around 5,000 yung puno. Pinakang mababa. Pinakamababa na yan. Minimum yan 5,000. So ang maximum naman yan 8,000. O kaya basta hindi na diyan lalampas pa o kaya lalayo pa. So, sabi na nating 5,000 sa isang lata, meron tayong 5,000 na puno sa isang lata. So, nakaubos si Tatay ng 3 lata ng Diamante Max, ng East West. So, Diamante Max, 5,000. So, meron tayong 3. Meron tayong 15,000 na puno. So, mga kaibigan, ayan po, depende po yan sa ating practice, kasi si Tatay, hindi gumagamit ng yung seedling tray po, baga. Hindi siya. So, sarili lang. So, minsan, baka sumobra sa inyo, sa akin ngaya, mas marami pa dyan sa 15,000 sa isang hektare, o mas mababa pa dyan. So, depende na po yan sa ating mga practices. So, sa experience ni Tatay, 15,000 na puno. So, sa 15,000 na puno, mag-harvest na lang tayo ng 2 kilos per puno. Mga kaibigan, 2 kilos per puno. So, 15,000 times 2, meron tayong 30,000 sa isang hektarya. So kung yung 30,000 kilos ng Diamante Max ay mabibili sa atin ng magkano, Tay? Pinakamababa. Halimbawa, 10 kilo. 10 pesos per kilo. So yung 30,000 kilos na kamatis na harvest natin sa 3 lata na itinanim dito sa isang hektarya, times pa natin sa 10 pesos per kilos. So meron tayong 300,000. So tandaan niyo po, nabanggit namin kanina na uma-average ng 200,000 ang kita dito sa ang puhunan. Sorry, hindi kita, ang puhunan dito sa isang hektarya. So 300,000, so average na po to. Pwede po tong mas tumaas itong 300,000 pesos. Halimbawa nag-50 sa kilo. Yan, 50 sa kilo. Di magkano na abutin niya? Yan, tama So mas malaki yung kikitain natin. May higit 1 milyon. Oo. May higit 1 milyon. So makakabili tayo ng Ford Raptor. D-Max, oo. Takan tayo, So, yun lang mga kaibigan, So, yan, nakikita nyo, umuulan na. Ayan, maraming salamat sa panonood. Mga kaibigan, kung maghahanap kayo ng record, si Tatay natanong ko kung may record siya. Meron siyang record pero nasa bahay. At saka siyempre, confidential naman yun ipakita. At least, alam niya yung estimate o average. Kumbaga, yung mga average ni Tatay na nababanggit na mga figure is malapit sa katotohanan kasi nga may record si Tatay. So, ang pinaka-importante sa lahat, ayan, tanim lang tayo ng tanim. Ayan, sige lang ng tanim and happy farming. Share mo naman to mga kaibigan para masaya tayong lahat and peace yo. Bye-bye!